Akala mo nananahimik kang mag-isa sa banyo. Tapos yun pala, may kasama ka ng iba. Story time! Noong nag-aaral pa ako, mahilig kaming pumunta sa bahay ng classmate ko tuwing weekend. Nakatira kasi sila malapit sa bukid. Mahangin, malaki yung space at masarap yung pagkain. Kaya gustong gusto talaga namin doon. Madalas nag-overnight kami. Meron kasi sila dong bahay na para sa mga bisita na bihira lang magamit. Kaya welcome na welcome talaga kami doon. Okay naman lagi yung experience namin. Except sa isang araw, na bigla na lang may sumigaw sa loob ng banyo. Nung araw na yon, akala namin meron lang problema yung mga tubo sa CR. Kasi laging may tumutunog. Shhh! Shhh! Minsan nawawala, pero bumabalik. Nung mga 9 o'clock ng gabi, pumasok sa loob ng banyo yung kaibigan namin. Kailangan daw niyang mag-number 2. Pero pagkasara niya ng pinto, bigla siyang lumabas, tumakbo sa amin, sumisigaw. Takot na takot siya at umiiyak. Kaya ang ginawa namin, dahan-dahan kaming pumasok sa CR para tingnan kung ano yung nakita niya. Kinakabahan na kami. Habang papalapit kami ng papalapit sa banyo, naririnig namin yung tumatagas. Yun pala, may ahas sa loob ng toilet bowl. Sabi ng mga eksperto, may mga reptiles daw na gusto talaga yung mga masisikip at madidilim na lugar, kagaya ng mga tubo. Sa kaso ng eksena namin, nagkataon na sa tubo ng toilet bowl na malagi yung ahas. Hindi naman mapanakit ang karamihan ng mga ahas, kaya wag na wag nyo silang sasaktan. Wag nyong papatayin yung hayop. Bad yun. Hindi rin naman nila kayo gustong saktan. Mas mabuting tumawag kayo ng eksperto na kayang mag-handle ng mga hayop kagaya ng mga ahas. O isurrender sa mga kinauukulan. Kung hindi naman, hayaan nyo na lang na payapang makaalis at bumalik sa totoo niyang tirahan. Sa lagay namin, sa tingin namin galing yun sa bukid eh. Hinayaan na lang namin yung ahas at nag-CR na lang kami sa main house ng kaibigan namin. Pero ngayon, mas maingat na kami. Lalo na pag magbubukas kami ng toilet bowl.